Ablay, meron ka bang Facebook page na pwede mo i-share sa amin para lalong enhance ang skills and leadership namin sa pag-network? Okay, sa regarding leadership, meron akong page, RTD School of Leadership. I-like nyo lang yon. Ang daming post ko doon. Lahat ng magaganda sa network marketing na leadership, nandun na lahat. Baga, ibig sabihin, lahat ng pinost ko doon, hinimay-himay ko yon. Walang post doon na hindi ko, sabihin, na hindi pasado pagdating sa network marketing. So, pakiulit. So, lahat ng pinost doon, pag network marketing talaga. RTD School of Leadership. School of Leadership. Yung university mo yun, di ba? Yung isa naman, RTD School of RTD MLM University para sa mga sa pag-network. Pero pagdating sa leadership, network leadership, dun RTD School of Leadership. Okay. So, ikaw, Andy, mayroon ka bang Sa akin, karamihan ng mga nagtatanong sa akin, Andy, ano ba yung mga tips na pwede mo i-share sa amin? Wala akong personal na ganung page. Pero sa lahat ng mga friend ko o hindi ko pa friend sa FB, siguro pinakamaganda, and halos lahat man nagme-message sa akin, sinasagot ko, ina-advisean ko, pinakamaganda maging friends ko kayo. Tapos i-message ka? I-message nyo ako, PM nyo ako. Pagka hindi nyo ako na-add, ibig sabihin nun, Puno na. puno na. Pero pag ako ba't ganun? Pag ako nag-add, okay naman. So, mag-message ka lang sa akin. Ganun ba yun? Yes, i-add kita. Magano ba yun? Siguro sa setting ko. Alam mo naman ako, hindi nagkataon na iba, baka akala nyo sobrang galing ko sa computer. Actually, meron akong magaling sa computer. Meron ako advisor dyan. Mayroon ka rin May mentor coach din ako dyan. May coach din ako dyan. Tama. Kasi hindi lahat alam namin. Hindi lahat alam namin. Pero may alam ka, baka hindi ko alam. Pero may alam ako na baka hindi mo rin naman alam. So, ganun lahat tayo. May mga kanya-kanya tayong strength and weaknesses. So, kung gusto nyo makadinig sa akin o makahingi na advice, pwede nyo akong i-message sa FB. PM nyo lang ako. Correct. Okay. Friends tayo. Okay ba yun? So ako naman, meron akong kaibigan na ginagawa niya itong may fan page siya na it's more on business lang talaga. So si Don Juan Richman, friend ko siya. So fans niya ako, so lagi ko siya ni-share. Pwede nyo i-add siya. Pwede i-like nyo si Don Juan Richman. Sino nakakilala sa kanya? Yon, i-add nyo po siya, maganda yung mga pinopost nyo doon, makakatulong sa business. Everyday, mayroon siyang nilalabas. Everyday, magaganda. Talagang matutuwa ka kasi napaka-basic, napaka-Pinoy ang dating. So, Don Juan Richman. So, i-like nyo po siya. Okay? Friend ko yon. Alright, eto. Kailan, Abs, pwede ba natin ma-invite si Don Juan sa ibang talk show natin? Espanyol yun eh. Ay, Espanyol. Oo. Hindi, okay naman. Ano naman tayo eh. Naging colony naman tayo. Baka pwedeng siya ma-invite. Mahirapan tayo doon, pare. Mag-i-Espanyol yun, yari tayo doon eh. Marunong siya Matagalog, pero Espanyol talaga yun. Oo. Basta. Okay, lusot. Lusot na. Yan ay madaling panlusot eh. No? Video to. Hindi, pinalakpakan eh. Nagkaintindihan. Pinalakpakan. Oo. Ito na. Ito na. Ano ba ang batayan mo para maging successful ka sa ganitong business? Maganda. Sino yung tanong niya? Saan galing yung tanong? Sa Sa Twitter or sa FB? Sa FB to. Ano ba ang batayan mo para maging successful sa ganitong business? Okay. Kasi pag sinabi mo successful, kasi yung iba, ang tingin para pag sinabi successful, kailangan may kotse ka, kailangan may bahay ka. Pero para sa akin, nung nagsisimula ako dito, iba yung success na nakita ko eh. Inggit na inggit ako noon kapag may mga magagaling magsalita sa harapan. Alam mo, ang goal ko lang noon, simple lang. Matuto lang ako magsalita. Successful na ako. Oo. So parang little achievement. Yes, little achievement lang. Huwag mong bibiglain. Oo. May nakita ka nagka-hammer, ang gusto mo, bibili ka ng hammer para maging successful ka, hindi ganon. Yung may mabago lang sa'yo. Kung dati hindi small goal, gano'n. Small goal lang. Kung halimbawa, hindi ka marunong magsalita, natuto ka, para sa akin, success yun. Dati, wala ka naririnig. Marunong magsalita sa harap. At sa harap, mahawak ng mic, kahit mahawak lang ng mic. Kasi nanginginig iba eh. Yes, kasi hindi niya natatanong, nung nagsimula ako dito, baka akala sobrang galing ko. Hindi ako magaling. Nagsimula din ako sa nanginginig ang tuhod, nagsimula ako dyan. May balitang ako, naiihi ka pa minsan. Muntik na. Ah, Muntik na talaga. Di ba, gano'n pag first time, pag hawak pa lang ng mic, di ba, nanginginig ka na. Ito nga yung tatawagin ka pa lang, ayaw mo na, tama. Pero lahat ng bagay, again, para sa akin
ang success, ito yung may nabago sa'yo, especially yung pananaw mo. Kung dati, hindi ka naniniwala, nayayaman ka, tapos one of these day, naniwala ka, pwede ka palang yumaman, naramdaman mo, para sa akin, success yun. Successful na yan. Ganun lang kasimple. Yung may nabago. May nabago. Dati, hindi ka nagsusuot ng ganito. Parang ayaw mo, ngayon nagsusuot ka na. Hinahanap-hanap mo na. Tapos gusto mo Success araw-araw yun. na, ganun. Yes, correct. Success yun. Yung may nababago sa'yo, Tama. the way na magsalita ka. Kasi dati nun di ba may nangyayari ba sa inyo na dati, napapansin sa inyo, dati parang wala lang. Nag-aim global ka, wala lang. Tapos dumating yung time, napapansin na sa inyo, parang nag-iba na yung kilos mo. Nag-iba na yung panamit mo. Dati hindi ka naman nagkapabango ka na. Success yun. Tama, tama. Nabago Kasi ganun lagi Laging may proseso. May Oo. sistema talaga. Oo. Na hindi ka mapupunta agad dito. Na hindi mo dadaanan yon. Oo. So, maganda doon, talagang alam mo na pag may nakikita ka na babago sa'yo, papunta ka na sa narating namin dito. Yun. So parang sinabi mo na, parang ang ugali mo talaga noon pa, marunong kang mag-appreciate ng maliliit na achievement. Correct. So yun ang ugali mo talaga, attitude mo nun sa success. Yun na. Sa success. Yes. Galing, small attitude. Galing, small achievement. So ikaw, Idol, yung pananaw din, meron ka ba may dadagdag? Kasi actually, matatapos na tayo. Yung success, siyempre, usually, yung success sa pananaw ng ibang tao, although sa akin din, di ba usually, maraming pera, maraming mga ganon. Kaya lang, dapat kung may mga ganon ka, dapat sure mo lang na yung happiness na attain mo rin. Kasi Happiness. maraming ang pera, happiness wala naman. Kasi stress. Oo. Tama. Walang peace of mind. Kailangan, yung dalawang yun, dapat nandun present. Oh, kasi maraming may pera, pero stress kasi alam nilang, ginawa nila to na may naapakan sila ibang tao. Oo. Or pwedeng sa illegal na pamamaraan. So, pwedeng, yun yung source ng stress nila. Kasi may konsyensya tayo para pareho. So, sa'yo, ang success dapat may peace of mind. So, may katahimikan. Masarap matulog. Ayan. Oh. Natawa ka? Parang ikaw. Oo. Eh, Sarap idol- tulog ko. i- Tumakbo ka idol ba mo. naman ng 21 kilometer? Tulog ka talaga. Pag hindi ka, di ba? Swimming ka pa kinabukasan, kaya matulog ka talaga. Tulog na. Actually, bukas tatakbo ako ng 10K. Kaya kailangan ko matulog mamaya. Tapusin natin to. Okay. Nakakatuwa, ano? Okay. Ano po ang nakita mong potensyal sa pagpasok ng online network marketing? Potential. 2 years from now, yung may mga hawak na kunyari, mga leaders mo, kapag ka ikaw ay nakadevelop ng online team, Oo. 2 years from now, at kung sino yung may pinakamalaking online team, Mhm. yun ang mag-emerge as the new top 20. Oo. From top 1 to top 20 na AIM Global. Yun ang mag-emerge. Ramdam namin. Ramdam na. Actually, nangyayari na eh. May mga Unti-unti hindi sumabay na sa online na pag-iwanan eh. Hmm. Kaya ibang mga leader ko, sabi ko, no choice kayo, kailangan sumabay. Kasi ito mga bata ito mga 6 months, 8 months pa lang nag-online, nag-100, nag-200,000 a month. Di ba kahapon nagkwentuhan tayo? Oo. Sabi mo nung way back 1990 or 1996? 1996. 1990, nung pagpasok ng network marketing offline, Offline. sa Philippines, kung ano yung gigil nun. Oo. Yung pagpasok ngayon ng online marketing, 2 years pa lang, di ba? Oo. Ganun. Yung ganun na ganun. Ibig sabihin, mainit na mainit. Ganun kataba yung market Oo. sa online marketing. Kasi sabi nga, pag offline ka, ganito yan eh, Andy, di mo. Pag offline ka, para magkaroon ka ng big OPP, tapos ang target mong attendees, sabihin natin, 1,000. Do you think, ilang linggo ang preparation mo? Pag offline, matagal yan. Mga ilang linggo? 1,000 ang goal natin It takes na a month. audience. It takes a month. So, month. Minimum 1 month. Ikaw, Bert, 1,000 na ginugol natin na attendees. Offline to. Medyo matagal sa akin. Ilan? 2 months. 2 months. Para lang magkaroon ng set ka ng big OPP. So, 1 month, 2 months. Ako doon ako sa gitna, 1.5. Para magawa mo yun. Pero alam mo ba sa online, para makapag-present ka ng 1,000, ilan lang kailangan na preparation? 1 day. Kasi based sa study namin, ang isang grupo nakakapag-present sa isang araw
ng 1,000 katao through online because sa laki ng market ng online marketing, online business. Nakakatawa ang audience natin, pare. Parang hindi natuwa. Nga lahat. Ha? Ano kasi, naka-imagine mo naman, from 1 month or 2 months, 1 day lang. 1 So day talagang na hindi ka makakapalakpak So, doon. ganun kataba, ganun ka-potential, ganun kaganda ang business mo ngayon. Hindi ba nakita yun? Oo. Ayaw ko na? Ito, alisin ko mga tol, ipatin ako. So, siguro na-excite sila. Gustong-gusto nilang umuwi. Gusto na umuwi? Hindi, parang mag-online na kayo. Hindi. Joke lang. Sa'yo, Andy, potential lang online marketing. Oo naman. Sabi ko nga, pag hindi ka sumabay ngayon, sa sistema ng online, may iwan ka talaga. Iwan ka talaga. May iwan ka. Kasi produkto kayo ng online ngayon. Ang grupo ko, Hawks International, siguro 70% nasa labas. Ilang percent ngayon ng yung pay-in mo ngayon? Sa offline, 70% online. online. 30% lang yung offline. Offline. Wow. Ganun kalaki yung ano. Mas marami ang pay-in sa labas actually. Through online. Through online talaga. So, sa group mo? Sa amin naman, 90% online na ngayon. Ay, grabe na. 10% na lang yung Yung offline. Offline. Baka next week nga, 95% na eh. Hindi, totoo yun. Kaya para sa akin, eto nga advantage nga nito yung magagaling mag-computer Advantage sila Advantage. Kasi iniisip pa lang namin, sila pwede na nilang gawin. Oo. Tama? So, kailangan na lang dyan, siguro, ipakita mo din sa uplines mo, apps okay ba to? Kasi minsan titingnan din kung pwede nang i-go yung plano na yan. Kaya sa mga magaling, mag-online, para sa akin, so it's your time na talagang i-push yan. Yung alam mo na yan. Oo. Pero lumiit ba ang offline nyo? O masyado lang kasing lumaki ang online? Kasi sabi nyo, sa'yo is 30% na lang. Sa'yo, 10% na lang. Ano nangyari dito sa 30% mo? Ano nangyari sa 10%? Lumiit ba to? Or masyado lang ito kasi lumaki, kaya lumiit na lang siya dating. Pero yung population niya na active sa offline, same pa rin. So lumaki lang yung online, that's why lumiit yung percentage nito. Kasi kung sa ganong tanong mo, upline, kasi i-base lang natin sa attendees namin sa BMS. Okay. Ibig sabihin, yung nag-a-attend ng BMS, mga actual na tao yun, wala sa abroad. Wala. Sabihin, lumaki pa rin yung offline Lumaki namin. pa rin offline. Lumaki pa yung offline namin, pero since pagpasok na online, volume talaga yung pagpasok. Kumbaga sa fishing boat, talagang net ang ginagamit. Oo. Hindi, So yung online namin, offline, lumaki pa rin. lumaki pa rin. So masyado lang productive to ng todo. Ang laki ng market, kaya lumaki to. Kaya nagmukhang maliit ito. Nagmukhang maliit. Same din ang senaryo. Yan. So hindi lumiit yung offline nila. Masyado lang na-overpower to. Masyado lang lumaki to. Mas Kaya naging lumiit mabilis. to. Mas naging mabilis lang talaga yung online. Hmm. Kamukha, dagdag ko lang to. Sige. Kasi sa grupo ko, sa Hawks, andiyan pa, marami pa ding offliner. Marami pa din. Ang schedule, tuloy-tuloy pa din. Siguro nagkataon nga lang, talagang mas naging mabilis lang ang production ng online. Bakit? Ito ang tanong ko. Hindi na wala Kasi, parang ganito. Ang Pilipinas, nandito tayo sa tropical tayo Okay. Tayo tinatamaan lagi ng mga kalamidad Tama? Kaya bumagyo kaya hindi, tuloy ang nag-online Pero kapag bumagyo, dumadami nag-online. Correct. Tama. Hindi nawawala yung nag-online Yung pa rin Pero kapag eto na, pumasok na yung bagyo na yan, mas dumadami. Wala kang choice Correct. Yung mga co-offliner ka, wala kang choice kundi mag-online. Otherwise, patay negosyo mo. Patay. So hindi naman, kaya mas mabilis lumaki Oo. ang online. Kasi nandyan lang yan Anytime pwede mong gawin. Yung offline, mag-schedule ka pa. Ang nakita ko naman kasi, kaya ba't lumaki ang ang online? Unang-una, mas masarap i-market yung stranger. Mas mabilis magtiwala yung stranger. Naniwala ba kayo doon? Kaya mas masarap marketin yung stranger. Kaya ang bilis lumaki ang online. Kasi ang market mo dito, stranger. Alam mo ba, ang stranger, sila talaga yung warm market? Naniwala ba kayo doon? Sa totoo lang, ang stranger, sila ang warm market.
Ang mga taong kakilala mo, sila ang cold. Tama, tinan mo. Yung mga inibet mong kakilala mo, kamag-anak mo, ka-opisina mo, cold ba o warm? Cold. So, ang warm market talaga, ang point ko dito, kaya mabilis lumaki ang online kasi ang minamarket nila ay tamang tao. Warm market, stranger. Yun ang kaya mabilis lumaki. Tama po. So, palapakan naman natin. Galing, no? Okay. Ito maganda to. May mga successful na networker at mayroon din namang mga nag-fail. Meron po bang mga mali sa ginawa ng nag-fail? Ano po ang sekreto ng mga nag-succeed? Okay. Magandang tanong ulit. Maganda uli. Magandang tanong. Ang galing talaga. Kung sasabihin mong sikreto, like, be particular, aim global. Okay. Sino ba yung mga nag-succeed? Meron ba silang sikreto? Ang sikreto nila, hindi ko masabi sikreto eh. Kasi lahat na nag-succeed, eto yung mga nagtuloy-tuloy. Yung mga nag-failed, eto yung huminto. Minto. Ganun lang. Ganun kabilis. Yung nag-quit, pag nag-quit ka, totally, wala. Hindi mo na malalaman Kung yung dapat mag-succeed mong ka. malaman. Correct. Ganun lang. So, para sa akin, ang sikreto, kailangan tuloy-tuloy ka talaga. Huwag kang hinto. Para malaman mo yung mga hindi mo alam. Correct. Ganun lang. Technical. Simple lang. Oo. Napakasimple. Tama, nasagot ba ng tama? Sakto. Gusto ko yun. Oo. Ba't kasi huminto, di ba? Siyempre, Bakit? Bakit may mga huminto? Tingin mo, Bert. Ba't may mga huminto sa journey nila sa success? Bakit may mga Dumating sa point na na hirap na sila, kaya huminto. ma-emote, pero madrama? hindi nila alam. Mahirap na hirap. Anak naman siya ng mahirap. Wala, ganun talaga eh. Oo. Hirap na sa pag-network, kaya nag-quit. Pero hindi nila alam, isang step na lang, para isang ruler na lang, nandito na yung success. Sayang. Oh, galing ano. Ako naman, marami akong nakilala, nag-quit dahil nagka-girlfriend, nagka-boyfriend. Nag-quit. Nag-asawa. Ganun, nag-quit. Ganun lang. Cute lang. E di, successful din sila doon sa relasyon. Nagkaanak. Successful. Nakakatawa. As a top distributor, paano nyo na-handle ang mga downlines na nawawala ng panggalaw? Or naranasan nyo ba rin ba ito? Okay. Ang gandang tanong niyan, Abs. Maganda ulit ito. Toast for that. Pakiulit. Basahin ko. Masyadong maganda. As a top distributor, paano nyo na-handle ang mga downlines na nawala ng panggalaw? Naranasan nyo ba rin ba ito? Yung mga nawalan, appliance, wala na akong panggalaw eh. Wala akong pang mobilization eh. Paano ba ito? Okay, ganito kasi yan eh. Kapag ang isang bagay hindi mo nagawa, ang hirap i-motivate yung taong nagko-complain sa'yo kung bakit siya nahihirapan. Pero kung ikaw yung naranasan mo din, nakuha niyo point ko, kapag naranasan mo yung bagay na kino-complain niya, madali nang mag-motivate. Kasi para sa akin, sabi ko nga, kung hindi mo dadaanan yung dinaanan ko, paano mo mararating? Ang tanong, gusto mo bang daanan? Yes. Malamang yan lagi ang sagot nyo, yes. So, ibig sabihin, darating talaga yung point na talaga mawawalan ka ng panggalaw. And minsan, dun sinusubok. Ayun. Doon ka susubukin kung gaano ka katatag. Tama? Kasi pagka nag-quit ka, kapag dahil doon, naging reason mo yon, umayaw ka dito, hindi mo makukuha yung goal mo. Hindi mo makukuha yung success na gusto mo. Ngayon, kung tatanungin mo ako, kung nangyari ba sa akin yon, pinagdaanan ko po lahat. Yung hindi kumakain apps. Alam mo yan. Bakit di ako may nag-diet ka? Hindi ako makain kasi wala nang pangkain. Okay. Sa Taiwan to o dito? Dito na nag-network na ako dito sa Pilipinas. Di ba mas mahirap ka dito? Dumarating ba sa point na talagang pamasahin lang wala? Nangyayari ba yon? Ako kasi, puro paraan ang tinitingnan ko. Maparaan. Maparaan. Halimbawa, walang pangkain. So, ang ginagawa ko, basta, sabi ng isa sa upline ko, si upline na Louie, pag daw wala kang makain, huwag kang magpalatang wala kang pangkain. So, kung wala kang datong, daanin mo lang sa dating. Kaya ako pagka mag-send ng appointment ko noon, I'll make sure, yung after lunch, puro after. Para sigurado, hindi ako magkapakain. Ito, tama, kasi yun ang paraan ko eh. Sayang naman, tama? Wala na nga ako, tapos yung ako pa, talagang wala. Alam mo yung payamang ka, pero yung mukha mo, itsura mo, kung pahirap. Tama? At least man lang, sa suot mo man lang, hindi man branded yan, kung maayos yan, mabango ka, kahit wala kang pera. Yaman. Mukha ka na rin may pera.
I think yan ang ano eh. Puro paraan. Paraan eh, no? Kasi kung dahil doon, dahil sa wala kang panggala, wala kang pangkain, huminto ka, sayang. Sino ba, saan ka ba umayaw? Hindi, sa pangarap na makuha mo yung pangarap mo, di ba? Correct. Saan ka I think- nag-quit? Sa sarili mo. Sarili mo. Tama? Tama. Yun yung ano eh, yun yung nakita kong advantage ng online. Hindi nila na-experience yan. Tama ba? Hindi nila na-experience yung scenario, yung situation na, yung mobilization. Yun ang maganda sa online. Tingin mo, Bert, ano masabi mo doon? Oh, yun. Kagaya nga, di ba, ni Raisa May, si Raisa May. Raisa May. Ang expenses niya sa online, napakaliit. Oo. Anong Sa food lang, I expenses think, magastos siya sa food. Pwede natin siyang makuhanan. Yan po si Raisa May. Hindi siya gumagastos sa pagbibusiness, sa pagkain lang daw. Pagkain lang. Obvious naman, di ba? Love you. Kaway ka naman kasi Okay ka naman, naka-video to. Kita ka naman. Ayan. Live tayo. Live. GMA Channel 2. Channel 5. EBS-CBN. Channel 7. Ayan yan, balita. Yun, yung mga expenses ni Raisa May, ano lang, internet connection. Yung, ano yan, Kain, maraming pagkain. McDonald's, delivery, gano'n. Oh, delivery. Yellow Cup, Yun na. KFC. I think nabalita ko kay Raisa May, 10 times a day, di ba, yung pagkain? Ay, hindi. Hindi na. Anayin lang. Hindi lang niya inuubos kaya mabot ng 10 times. Pero yun din, inuutik ko. Unti-unti. Okay. Okay, ito, I think maganda tong tanong sa inyong dalawa. Ano yung mga failure na naranasan nyo habang nagne-network kayo? Naalala nyo pa ba ito ngayon na successful na kayo? Yung mga, tingin mo failure pero hindi man talaga actually failure. Yung tingin mo failure na mga experience mo? Sitwasyon. Na sitwasyon. Dumating sa point na naalala ko pa, 2006, ito yung, ang unang sasakyan ko rito, motor eh. Okay. And after 6 months, hinahato ko talaga to. Muntik na ako nahatakan. Motor. Motor. Nahatak pa. Muntik na. Lock ng. Muntik na. Ganun kalupit. Kaya sabi ko, payaman ba talaga ako dito? Mm. Tapos ang sapatos ko, 1 year na hindi nagpapalitan. Kasi pagka, mukhang gutom diba, na rin. diba pagka nagmumotor ka, ang tendency niyan, pag umulan, Oo. pag nabasa ka, uuwi ka pa din naman talaga eh. Oo. Ang sapatos pala, kapag ka nababasa ng ulan, Pero guys, ang sapatos niya, Napup- LV, oh. pag napupuno ng tubig, Palabakan naman natin, naka-LV na, oh. kaya nga sapatos sample ko eh. Oo, kaya pala. Alam mo yung sapatos, pag pala napupuno ng tubig yan, Mm. natatanggal yung swelas niyan. Kahit ayaw mo, matatanggal talaga. Tatanggal. Kaya yung time na yung 2006, suki ako na Mr. Quickie sa amin. Sa Kabanatuan. Oo. Hindi ako nagkapalit sapatos. Da. Puro swelas. Puro swelas lang. Yes. Kasi ilan sisira eh. Oo. Palitan lang yan. So kaya sabi ko, payaman ba talaga ako dito sa AIM Global? Yung iba kasi nakikita yung success na natin eh. Oo, yung Pero balik-balik ka sa abroad, naka-LV ka. Ay, pero yung una, talagang sabi ko, totoo kaya yaman pa ako dito. Oo. Yung upline ko, dumating yung points, humingi na ako advice. Apps, mukhang hindi ako payaman sa AIM Global, mag-abalik nila akong Taiwan. Yung upline ko, awang-awa sa akin. Sabi niya, oo nga, Andy, tingin ko, mag-abroad ka na lang. Grabe, no? Pero sabi ko, nung kaka-attend ko ng NDO, lagi ako ma-attend NDO. Ilang sikreto ko. Yung parang vitamina mo. Yun ang vitamina ko. Lagi akong power talaga after NDO, recharge ako. Kaya pala na-meet kita, powerful. Kaatin mo lang pala. Wala talaga. Loaded ka nun. Kaya sa mga mahiling mag-complain, nahihirapan, isa lang advice ko sa inyo, attend ka lagi ng NDO. Vitamin N. Yun na. Walang iba sikreto. Vitamina N. No. Kasi kaya kahit kami kumikita na umattend pa rin kami. How about yung mga nasa abroad? Paano mo? Anong NDO? May mga video bang... Yun ang maganda nga sa Recommendation online mo? eh. Yun na nga sa online eh. Meron na tayong NDO. Kaya hindi ka na mahihirapan. Isisend mo na lang. Ito nga maganda apps eh. May good news ako sa kanila eh. yun. Gusto ko yan. 8 years na ako sa negosyo na to. Ang dami nagtatanong sa akin, Upline, wala ka bang presentation? Oo. Ang dami nag-request. Oo. Ang gusto nila mag-present ako. Kasi yun ang happiness ko yun. Pag nag-present ako, gusto ko yun, nag-explain ako. Kaya lang, hindi ko naman mapagbigay niyo iba. Oo. So, ginawa ko na lang. Since uso na online ngayon, nag-video Gumawa recording ka ako. ng Gumawa ako. presentation, man. I-upload ko bukas na bukas. Ayun! Woo! Aabangan natin si Kabayang Andy. Ano siya? It takes, I think, mga 37 minutes. And para sa akin kasi okay na din yung time. Oo. Kasi complete yung discussion ko. Kinumpleto ko na. So, May closing na. Kompleto, may closing na siya. Okay, 37 minutes. Okay na yun, kaysa yung nasa YouTube na 1 hour, 2 hours. So tingin mo, sa nakapanood ng 10,
ilan yung magpipain? Ay, malupit ng positive ako dyan eh. Batting average ilan? Napaka-positive ko dyan. Mga, Pag napanood nila yon, oo. magjo-join talaga. Ang tanong na lang doon, 3 heads ba or 7 heads? Yun. So, ibig sabihin, pag may nakapanood na 10, ang magjo-join 30. Ganun ako Kasi positive. 3 heads lahat. Oh. Balita ko ano, pinood mo video mo, natuto ka. Gusto ko mag-join eh. Saan nag-join? Pinunod ko kasi eh. Ganon, nakuha mo ako? Ganon ako nabaliw. Sarili ko yun ha. Nabaliw sa kanya, CD. Sabi ko, galing oh. Ang pogi oh ako eh. Oh. Sabi ng misis ko, baliw Pare, ka. Sabi ng misis ko, baliw ka talaga. Oh. Sabi Buti ko, hindi mo hinanap sa personal, nag-photograph ka dun. Kaya nga eh, ganon ka baliw. So, nakaka-excite talagang panoorin. Oo. Nakaka-excite. Na-excite ako. Grabe. Oh. So, ako pala yung nakapanood. So, nakapanood nila bukas yun. Share ha. Para sa akin, ito na yung level na, para sa akin, ano naman ba yung pwede nating itulong sa kanila? Kasi baka iniisip ng iba, ay siguro baka by group kayo. Hindi po kami ganon. So, nasagot yung sabi ni kanina ni RTD na huwag ikaw muna mag-present yung upline mo. O di tama-tama, may video na siya yung pagpipresent natin. Sabi mo, ay grabe, ang magpipresent sa'yo, top 5 ng company. Ang malupit ito, kumikita to ng 1.5 to 1.8 million a month. Eto, panoorin mo. Andy Yakat, YouTube. Yes. Woo! Correct! Galing. So, I think same question. Yung, tingin mo, failure yung mga naalala mo pa noon? Wala nang maalalang failure. Wala, no? Wala kasi, alam mo kasi, Wala engineer talaga. ka. Pinalaplano mo lahat para kang tulay. Oo. Dapat walang sablay, no? Kasi yung failure na pwede nyo i-consider ng iba, para sa akin, ano yan eh, part siya ng success, ingredients siya eh. Ingredients. Kaya hindi ko siya makakonsider na failure. So, parang another story, inspirational. Like, ako, hindi siya failure eh. For me, na-inspire ako sa kwento Hindi, niya. yung ups eh. Para sa akin na, Motivation. correct. Kasi nga, kaya, ba't ko kinuwento? Kasi yun yung pinakamahirap na part para sa akin. Na Bumubuka ang sapatos. isang sapatos na mga 6 times na pinalitan ng swelas bago ko bumili ng bago. Pero na ano mo yun, natago mo yun. Ay, hindi mo na pwede itago talaga eh. May amoy na. Hindi, ala na eh. Pagka hinawakan mo, napipilas kusa eh. Ay, grabe. Hindi na. Hindi pwede preserve eh. Anong tatak nun? Hindi ko na matandaan tatak. Walang tatak eh. Kasi yun lang pwedeng bilhin eh. Kasi pag yung tatak, branded yun. Wala. Basta black shoes yan. Kahit Marikina, Quiapo, hindi. Saan gawa Wala dun? eh. Nabili lang yun sa bangketa eh. Sa Binyan siguro. Hindi ko nga alam kung brand yung bago yun or second hand eh. Kasi nga walang tatak. Walang tatak. Ganon sa mga palengke, di ba? Nabura na. mo Second hand talaga- yun. May tatak yun, nabura na. Baka. Yung mga nagamit ng first owner, nabura na. Second Hindi ko owner, lang ano. kaya Kasi walang ang tatak. halaga din nun, mga 400 pesos din yata yun eh. Ang malaking bagay ng panahon na yun. 400 pesos. 400 pesos. Siguro, ang isa ngayon, mga 700 pesos. Ang halaga. Okay, Kasi- pala pa natin si Andy Yakat. Nag-enjoy ako eh. Pero actually, wala na tayong question. So, wala na. Tapos na tayo. Siguro, ano na lang, last maze. Gusto niyo po magtanong? Gusto niyo yung tanong, no? So, tapos na tayo. Pero wala tayong tanong eh. So, wala na. Hindi, ganito. Siguro, yung may mga tanong, may mga ano naman tayo. Pagbibigyan ko kayo, siguro bigyan niyo ako ng tig isang tanong o dalawang tanong. Ako naman, kayo naman ako naman sasagot. Yes. Meron akong tanong. Negosyo to, ha? Ikaw, Ako na muna. Okay ito tanong ko. Yung iba ang sinasabi ng iba, para maging successful, kailangan nagkasalita ka. Kailangan umaharap sa maraming tao, kailangan marunong ka mag-OPP, kailangan marunong ka mag-NDO, kailangan hyper ka. Yung mga sinasabi ko na to, iba, nakikita sa akin. Bakit kayo ibang uplines, bakit hindi naman nagkasalita, pero bakit ang laki ng mga kinikita? Batayan ba magaling ka magsalita para maging successful ka? Kailangan ba magaling ka magsalita para maging successful ka? Oh, ikaw, di ka nagsasalita eh. Hindi. Ups, ikaw. Grabe, no? Marami nagtatanong sa akin. Masasagot niya yun. Mas magaling siya sa akin. Masasagot niya yun. Engineer to eh. Ha? Okay, be, tanong. Aircraft mechanic lang ako eh. Anyway, sagutin mo. Ayun. bagay nagsasalita Bagay sa'yo ka, yung ano? tanong na yun. Para sa akin yung tanong. Nagsasalita kasi ako eh.
Hindi, yung nasabi ko, yung... Sasalita. Kasi iba gusto nila, kailangan marunong ka sa lahat. Kailangan ba yon para mag-succeed ka dito? Ito, ang totoo po, marunong ako magsalita. Dahil pinractice ko naman yan. Nag-start ako kasi nag-start ako, binigosyante kasi ako eh. Galing ako sa traditional na negosyo. So, yung mga sinasabing nawawala ng, normal sa akin yan, hindi sa ibang kwento, yung nawawala ng pambayad sa kuryente, kasi kami may business yung brother ko. Nakakita ko sa brother yun, siyempre, ang kuryente ng brother ko, minsan 20,000. Para sa akin, yung pag nawawalan minsan ng pera, normal yan. Sa business, normal yan. Nauubusan ka, normal sa business yan. Well, ako, nung nag-start ako sa network marketing, ang utak ko talaga, yung ownership. Mayroon akong laging may sarili akong office. Mahilig ako sa office. Mayroon akong sarili kong whiteboard, nagsasalita ako. Nag-iinsayo talaga ako. Marunong ako magsalita. So, kung hindi man ako nakikita nagsasalita o nag-OPP, because gusto kong yung mga leaders ko sa ilalim, especially yung mga bago, kasi pag ako nagsalita, di ba, si Upline na lang, siya na lang magaling. Pag si Upline nag-talk, pag siya nag-close 100%, panalo yan, jojo yan. Kaya lang gusto kong bigyan ng break yung mga ilalim ko. Gusto ko i-sacrifice yung sarili ko para malumabas yung potential nung nasa ilalim ko. Kaya nakita mas maraming lumabas na mas magaling sa ilalim sa network ko. So, yun lang. Kailangan, yes, kailangan. Yes. Ikaw. Tanong natin. Hindi, sagutin mo rin yung sagot niya. Sasagutin natin yun. Oo. Medyo malayo yung sagot ko. Medyo kakaiba. Oo. Para sa akin, hindi mo kailangang maging magaling para maging successful ka Oo. sa AIM Global. Importante lang, kasi ang formula dyan, leadership. Mm. Pag sinabing leadership, kasi ako naniniwala ako, bawat isa sa atin may kanya-kanyang talent. Oo. May kanya-kanyang gift na binigay. Mm. So, ang gagawin mo lang, kung ito, ganto, ko-combine, pagsasama-samahin mo lang, Galing nila. dapat as leader, marunong kang tumingin ng mga talents ng ilalim mo. Pagsasama-samahin mo lang yan, kung anong wala sa'yo, parang meron ka na rin. Ganun. So, sa ilalim mo, yung mga galing magsalita, sila. Ganon. Kaya, di ba usually, hindi naman ako nagtotalk kasi wala akong talent mag-talk. Mm. Mag-NDO, lalong wala. Wala talaga. Lahat wala eh. Hindi, napansin ko lang, wala talaga ako sa Pero lahat. planado lahat. Nangyari, marunong akong kumilatis kung sinong meron. So, kaya lang, nangyari, pag nako-convince ko lang to work for a certain goal, yun, sasama-sama kami, yan, nagagawa yung mga dapat gawin. Galing. Galing. Pakul. Oh. May question ka pa sa kanya? Ako naman. Hindi, yung question niya galing sa Twitter. Okay. Sa Nabasa ko kanina So, may yun eh. Twitter ka? May Twitter. Wow. Talagang iba na, no? Ito naman, question ko. Medyo kakaiba. Kakaiba. Di ba, nagsama kayo ni Upline Andy nung first time yung sumabak sa AIM Global. Mm. Ano-ano yung mga memorable moments sa pag-network nyo, yung hindi nyo makalimutan. Huwag kang tatabi dito matutulog. Nakabrief yan, kadiri. Ew. Pag summer yun. Di ba kasama mo na si Mike? Si Mike, kasama si Mike. Si Andy, ang pinakamagkasarap na kasama si Andy kasi yun nga. Una-una yung power niya. Hindi mo mararamdaman yung pagkasama mo siya, alam mo positive lang. Positive ang ini-expect mo, positive ang mangyayari, positive ang katapusan. So yun yung masarap na kasama kay Andy. Tapos, pangalawa, yung alam mong safe. Saka, yung parang after ng ginawa nyo, may saya pa. Kasi parang kami gigitara eh. Pagkatapos nung nagtrabaho kami, may presentation. After nun, meron kaming sa bahay. Basta laging may saya. So, yun yung natatanaw ko, Andy. Pag sinabing Andy, kaya nga sabi ko power plant. Kasi puro power eh. Minsan gino-joke siya na parang puro naman power ka. Pero, yung attitude na yun, yung nagdala sa kanya sa success at kung nasaan siya ngayon. Dahil dun sa grabing power na hindi, kakaiba to eh. Kasi hindi nila maintindihan, ba't parang masyado ng plastic, masyado ng kakaiba, parado ng plakado. Correct. Pero para sa akin, yun yung weapon niya kung bakit nasaan siya ngayon. Dahil dun sa attitude na yun.
yung kakaibang power na yon. Basta power nga, di ba? Pangalan nga sa bar yun si Power eh. Yung mga bata. Tama yung sinabi ni Aproy na yon. Ang totoo niyan, walang nakapagtanong. Ngayon ko lang naisip yung tanong na to. Makaiba iniisip, Andy, pang ilang kumpanya mo na ba yan? Malamang kanina tanong niyo, no? May lang nagtanong eh. Sa FB sa'yo, wala nagtanong. Wala Ito, naman. pang-apat na kumpanya ko po ito. Pang-apat. Yung first 3 company ko po, wala po nangyari doon. Kasi ano lang ako nun, pa-try-try lang, gamit ng products. So, hindi talaga ako nag-full time. Yung pangatlo, yan, binigay ko yung best ko. Yung pangatlo. Binigay ko yung best ko niyan. Yung nagkasama kami ni Aproy. 6 month tagsara. Yun eh. Yun eh. So, kaya sabi ko, bago pa totally magsara, nagpaparamdam pala yung kumpanya. Ayun. Buti nilang si Aproy. Ang maganda naman kasama to, although parang tahimik, pero ang lalim eh. Alam mo yun, na gusto mong pumunta ng Maynila, siya pala gusto niya pumunta ng Baguio. Mas malayo yung gusto niyang puntahan. Sa yun naman nakita ko sa kanya, kaya gusto ko siyang kasama. Kaya nagsisimula kami noon, kaya sabi ko, meron talaga kami mararating dito sa AIM Global. Buti nangyari, tamang company, tamang sistema, tapos na malupit pa, tamang grupo yung nasamahan. Kasi malamang tanongin nila, ACI or UE and Hawks International. Actually, yung isang grupo to eh. Under AIM 1. Father po nito is Aimfire. 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 So baka tanongin na iba, itong grupo lang ba na to ang ibig sabihin maraming may resulta? Hindi, kahit sa ibang grupo. Basta AIM Global, magaganda talaga halos lahat yan. Nagkataon lang na mga bata, mga gwapito yung nasa harapan nyo. Tama ba? Sobrang kapal na talaga eh, no? Kasi yun lang ito meron dito eh. Kailangan, pag kumapal talaga yung bulsa, sama na natin yung mukha eh. May Photoshop na. Anyway, yun. I think we're done, man. Last message na lang siguro para masabi niyo sa mga online and offline na mga distributor ng Alliance in Motion Global. So, sino magsisimula? Bernard, tuturuan sila. So, si Bert na lang. Okay. Last message, upline daw eh. So, last message, Bert, para matapos na itong gabi ito. Sa mga... Okay, magkailan nyo, kung hindi pa kayo nasa online, explore kayo kaagad. ASAP. Baga, bukas na bukas, kung hindi ka pa nag-online, umpisahan mo na. Mahirap na mapag-iwanan. Yeah. Yun lang. Yeah. Invest gadget, lahat. So, invest. Kailangan mag-invest. Regaluhan mo sarili mo ng gadget. So, Sa akin siguro, masabi ko, bago ko bumalik ng Australia next week, sabihin ko na ngayon sa kanila. yeah. Kasi wala na tayong schedule. Mm. So, masabi ko lang sa mga nagsisimula, kung ikaw, less than a year ka pa lang, hindi mo pa nakuha yung goal mo, 2 years, hindi mo nakuha yung goal mo. So, para sa akin, okay lang yan. Ang importante, kahit mabagal ka, kahit sobrang bagal mo pa, para sa akin, ang importante, basta tuloy-tuloy ka lang, 1 year, 2 years, o 3 years man yan, hindi pinag-uusapan kung mabagal mong nakuha. Ang importante, nakuha mo pa rin yung goal, yung pangarap mo. So for me, ano lang, pag-combine yung sinabi nila, yun lang. Mag-online ka kasi ito yung trending ngayon. Diba? Mahirap kasi yung, diba, nagko-computer na kami, ikaw, makinilya pa rin ginagamit mo. So tama, simple lang yan. Kumbaga, alam mo na, ang trending sa negosyo is networking, dapat nasa networking ka na ngayon. Pangalawa, alam mo na uso sa networking online na, dapat nasa online ka na rin. Kasi laging panalo yung marunong mag-catch ng wave at sumasabay sa wave. Yun ang laging yumayaman. Tama po. So, yun lang po. And thank you very much sa time. Thank you very much sa pagpunta, sa pagsama sa amin dito. And good luck, guys. Happy networking. And I love you. We love you. Thank you and good morning!